So welcome po sa ating video and interview today. And we have a guest po no from Korea, si Ma'am Vanessa Suarez. So si Ma'am Vanessa Suarez po is isa sa mga students namin sa Topic Gallery na nasa Korea na ngayon. Okay? So siya po yung nagtatrabaho sa company niyo po is Gapyong Trading. Tama po ba, Ma'am? Sa Yes, Pastor. Gapyong. Okay. 3D. So I will be asking questions regarding po sa kanyang experiences. And ang purpose lamang po nito is para magka-idea po yung mga aspirants natin kung ano ba talaga yung life doon, no? Yung mga nararanasan ng mga migrant workers doon sa South Korea. Okay? So, to start with, kindly please introduce yourself, Ma'am Vanessa, para sa ating mga viewers. Hi, everyone. My name is Vanessa N. Suarez. Nakatira sa Tagum City, Davao del Norte. Then, sa kasalukuyan ngayon, nandito ako sa bansang Korea na nagtatrabaho. Dati pa akong estudyante ni Sir Nick. And I'm 24 years old. Okay, so thank you, Ma'am Vanessa, for that short introduction. No? So si Ma'am po ngayon again, nasa Korea po siya. And yung trabaho niyo po dyan, Ma'am, is textile. Tama po ba? Yes po, sir. Textile Textile. manufacturing. So basically, mga ano po yung mga products niyo? Ukay-ukayan po yung trabaho namin. Nagsisegregate po kami ng mga damit. Then, nag-i-export po kami sa iba't ibang bansa. Like, nag-i-export din kami sa Pinas. Yun po. So mga ukay-ukay. Okay. Yes. So now, Ma'am, unahin natin yung part na kung saan, ano ba yung nag-motivate sa'yo or what made you decide para mag-apply sa South Korea? Saan niyo po una nalaman yung EPS? Actually po, sir, that time, wala po talaga akong plano mag-abroad. And then, tsaka, such time na, kasi po ako, isa po akong single mom, dalawa na po yung anak ko. And then, sabi ko, kung sa Pinas lang ako magtatrabaho, hindi ako lalago, hindi ako uunlad. What if itry ko? And then, hindi yung una talaga yung Topic Gallery talaga yung pag-scroll ko ng Facebook. Parang nasa Manila yung ano nila, school. Then, nagtry akong magtanong. And then, sabi nila na online lang. Sabi ko, ay, ang layo naman, tapos online lang. So, nung pag ano ko, magpe-payment na sana ako sa kanila noon for ano po, sa pag-enroll. And then, opo. Then, sabi ko, Lord, sana po merong paaralan dito malapit sa akin. Then, that time, pag-scroll ko, lumabas yung topic gallery, which is kay Sir Nick. Sabi ko, hala, nasa ano lang sa Tagumpantila. Oh, sobrang malapit lang. Agad kong chinat si Sir noon that time. Then sabi niya, punta ka dito ng Sunday, magmi-meeting, ganito, ganyan. Yeah, yun na po nag-start yung ano po. So doon nag-start yung Oo. journey mo. Okay? So Mm-mm. basically, na-motivate ka because single, as what you have said, no? Yeah. Single mom Yes and po. you have two, ano po yun, anak daughters, dalawang babaeng anak. Hindi po, dalawang lalaki po, sir. Dalawang lalaki yun. Okay. Po. Korea. Anong year po yun nung nag-attend ka sa amin na nag-start mag-apply? Mga anong year Nas- yun nagkakadaan? Parang ano yata, 2022. parang sir, 22? Kayo yung Parang first. 20. Parang COVID pa ata yun, sir, di Opo, ba? opo, opo. May COVID pa yun that time, May hindi pa COVID pa. tapos. So, naalala ko, 2022, and then, nag-take ka ng exam, 2022 din. So, kumusta yung first examination experience mo? Actually po, guys, hindi po ako yung sa first take ko po, hindi ako nakapasar. Then, So, yung first exam, parang ikaw yata yung first batch, first day yes din. po, sir, first batch. Then, hindi ko pa natapos yung ano po, yung Yung first exam mo, na napag, hindi pinalag. oo. Tapos, Kasi, nag-take ka ulit, nag-retake ka, tama po ba? oo. No?
Nag-retake ka on the same year, I think. Parang dalawang beses kasi nag-exam that time. It was Mm. 2022, naalala ko. Tama po ba? KLT 18 yun, sir. Oo, KLT 18 nabagsak ako. Then, nung tapos, KLT 19, nag-try akong ano ulit. Tapos, 2019. sabi ko, tapos, na ano yun, na disqualified yung Sa, passport. sa registration. Sa Oo. disqualify ka. Oo, tama. Oo. Kasi yung 2018, same year yata, 2022, at saka 2019, 2022 din. Tapos sa 2019 na disqualify. KLT. Mm. Tapos sa 2020 next year. Oo, Tama. KLT 20 po. Hindi ka pumasa. Pumasa ka na on the second try. Oo. Kasi tinudo ko na po yun. Nag-stop talaga ako ng trabaho nun, sir. Sabi ko, ito na talaga to. Itutudo ko na yung ibubuhos ko na yung pag-study ko, yung pag-memorize, yung ganun. Walang tulugan yun, sir. Like, matulog ako, mag 3 hours lang. Tapos, may bata pa akong binabantayan nun. And then, pag iiyak yung anak ko, iiyak ako. O, Pag naalala mo yung mga iiyak yung part. anak ko, yun, papatutulogin ko. And then, pag natulog na naman yung anak ko, balik ako ulit sa Ah, study. okay. So, imagine, no, dalawang beses si ma'am nag-take. Tapos, yun, sa pangalawang beses siya pumasa. Okay? So, ngayon, ma'am, sa first exam niyo po, ano kaya yung parang masasabi mo, ano kaya yung sa isip mo, yung dahilan, pinakadahilan kung bakit mo hindi nakuha at first try? Ano kaya yung Hindi pagkukulang? pumasa. Opo. So, Kasi alam ko naman po sa sarili ko na hindi talaga po ako nag-study noon. Like, nag nag-ano lang po ako sa tsamba-tsamba imnida. ay, Ganun po, sir. yun talaga, no? O, tsamba-tsamba yun. Okay. Oo. So, yun yung, kumbaga, first try. Okay lang mag-first try. So, yun po si ma'am. Pumasa siya sa second try, hindi siya sumuko. Ano yung reason, ma'am, kung bakit hindi ka sumuko? Diba, may iba kasi, after ng first try, wala na. Mag-change career na sila. Pero yung ginawa mo is nag-continue ka pa rin, no? So, ano kaya yung pinaka-reason kung bakit hindi ka agad sumuko? Pinaka-reason ko talaga po, sir, is yung future ko at future ng mga anak ko at pamilya ko po, sir. Tsaka kung mag-stay man ako sa Pinas po, ano pong ipapakain ko po sa mga anak ko. So kung sabi ko, ang iba nga kaya ng mga ibang babae na nandito na sa Korea. Kung susubukan ko, wala naman pong mawawala. Kaya yun po, kahit So, matagal po yung proseso po, sir, at least meron kang inantay na ano po. At least kung may nag-antay ka man, gagawa ka ng ibang trabaho na, 'di ba, sir, yung paano step by step lang po. At least okay. may inantay ka. At least nag-start ka na po ng steppings para tataas, aangat ka po. Okay. So, motivated sa, iba talaga yung mother's love, no, kumbaga. Dahil ina na si Opo. ma'am, so, yung ginagawa niya lahat is para sa kanyang mga anak. Okay. So, ngayon ma'am, speaking about babae, di ba alam sa orientation natin, sinabi na konti lang yung chance ng mga babae, no? Oo. So, hindi ba yung nagpangina ng loob sa'yo nung nalaman mo yun na pagkukurya is para lang sa mga lalaki, gano'n? Ano yung nasa isip mo Ay, that? that time po nanghinaan pero may chance, kahit maliit na chance, ginagrab ko po. Kasi kahit maliit na chance, pinanghahawakan ko po yun, sir. Yung So, ganun na, okay. at So, as least, long as may content, no? opo, kahit maliit na chance, pinaglaban ko. Ganon. And see, ngayon nasa Korea ka na. Opo. Okay? Hindi nga ako makapaniwala hanggang ngayon, sir, na nandito na ako. So, ilang taon ka nga ba dyan? Mag 2 years na ba? Magto 2 years na ngayong April 23 po. Mag-second anniversary na si Pop. Okay. So, by the way, ma'am, pumasa ka sa exam 2023, I think. No? 2023? Opo, opo, opo. 2020 yun. Tapos, ilang buwan ka nag-antay bago ka na-hired? Ganun. Mga estimated lang. Matagal na kasi, no? Hindi na masyadong Na, maalam. na-hired ako September, September 3? September. So, same year, hindi ka na nabutan ng 1 year. Same year lang po, hindi po. So, okay. So, na-hired ka noong September. And na-remember mo pa yung first day mo sa Korea?
Kumbaga, Na-remember ano po, sir? okay. Yung first day mo sa Korea, nung Ayos po, sir. ano yung impression mo sa lugar ng Korea? Ano yung Ah, feeling that time? that time po, 'pag ano, akala namin hindi na malamig. Then, paglabas talaga naman sa airport, sir, isa lang yung jacket tapos ang nipis pa ng jacket, 'di ba? Yung blue, Paglabas namin, hala, bakit ang sobrang lamig? Ganun, ganun. Parang may aircon sa labas. At saka hindi ako makapaniwala na, hala, andito na kami sa Kimchilan. Sobrang ganda talaga ng Korea. Tsaka yung mga cherry blossom, first time ko talaga nakakita ng cherry blossom that time. Meron sa labas ng ano po, sa airport po. Kaya na-amaze po talaga ako sa ganda po ng Korea. So, yun yung first impression mo sa Korea. So, that time, yung first na ano mo, first day, hindi mo ba na-miss yung mga anak mo? Siyempre po, sir, nami-miss po, sir. Opo, no? Yun Part na po, talaga yan. ano po, part po talaga yan ng ano po. Okay. So, ngayon, nung first month mo sa work, ano yung usually na experience mo? Kumbaga, ano yung pinaka-challenging na experience na nangyari sa'yo sa loob ng trabaho? Yung ano po, hanggo yung Korean. pag-usap po ng ano po, Pag-usap ng kasi mga... sabihin ko, "Nene na lang kahit walang Okay. naintindihan." So, may mga times ba na inutusan ka ng mga Koreans tapos hindi mo naiintindihan? Or, o yun, may mga times ba na ganun na wala ka talagang ano? Ay wala naman po, sir, kasi, didemo naman po nila sa'yo. Ah, Opo, so, like hindi mo naiintindihan, parang tatanungin ka ulit na, "Alam mo ba yung sinasabi ko?" Ganito, ganyan. Tapos ididemo nila kung paano mo gawin, ganito. Tsaka simple lang naman din po yung trabaho po. Okey lang okay. din naman yung trabaho, So, madali lang naman din maintindihan. okay. Kahit hindi ka So, marunong mag-Korean. Korean. Pero ngayon, okay na. Naka-adjust ka na. Okey, Okay. So, 2 years opo, na. No? Diba? Oo. opo. So, within the first 3 months, may times ba na naisip mo na gusto mo nang umuwi? Ganun? Dahil namimiss mo na yung Wala mga po, anak. Hindi po. Okay. hmm, So, strong si ma'am, no? Talaga. Sa tingin ko kasi ma'am, based sa mga activities mo dyan, parang nakapag-adjust ka na talaga parang na-enjoy mo lang yung opo, Korea. sir, bina-balance ko lang po talaga, sir. So, good. No? Maganda yung personality na ganun. Kahit yun yung trabaho nila, iuutos sa'yo. At saka ano sila, yung gusto nila perfect. Gusto Perfect. nila, "Itong trabaho na 'to, perfect." Parang ayaw nila na magkamali ka, yung ganito, ganyan. Once or two, ganito, ayaw nila ng gano'n. So, masyadong Like ano, lahat protective. oo, So, ganun siya. So, part talaga yun ng ano, no, kanilang culture. Very strict sila sa work, kumbaga. Okay. opo. Pero overall, kumusta naman yung experience mo sa company mo? Kumusta Okey siya? naman po, sir. Madaming trabaho. Madaming trabaho Although bisita. pagod siya, pero fighting pa rin kasi alipin ng salapi. So, alipin lang salapi. Okay. So, kahit saan naman tayo siguro magtrabaho, meron talaga, hindi naman talaga perfect, ma'am, no? No? Kahit Opo, opo, sa sir. perfect na workplace, meron talaga yung ah, mga negative. No? Pero Opo. yun nga, worth it ba siya, ma'am? Yun ang tanong. Worth it ba yung pagtatrabaho mo dyan sa Korea? Opo naman po, sir. Sobra po. Sobra pa po talaga. Okay. So, strict ba sila, ma'am? Or naka-experience ka ba ng discrimination? May times ba na na-experience mo yung pagiging racist? Kung baga, ganun. May na-experience ka bang Opo, ganun? sir. Opo, Yung mga sir. Ganyan particular, naman po talaga sila, sir, although na ay foreigner, ganito. Parang iba yung pagtingin nila sa'yo. Pero i-never mind mo na lang yun. At least pumunta ka dito, yun na lang is i-instick mo sa sarili mo na nagpunta ka sa Korea para magtrabaho, kumita ng pera, para may future ka sa Pinas. 'Di ba po, sir? Yan po yung palagi kong
iniisip po na pumunta ako dito para makapag-ipon para sa future ng mga anak ko at sa pamilya ko po, sir. Okay, so very mature thinking. Kumbaga, hindi siya nagpa-apekto sa mga ganun. Okay? So, Although, basically, pero slight, meron namang pong ano, sir, na maapektuhan ka. Iiyak mo mm, lang, i-pray na ganun. Anxiety, hindi yun mawawala dito. wala. Mm. Like, opo, stay connected lang sa pamilya. Kung anong problema mo, connect ka lang sa kung sinong makakausap mo para hindi ka po ma-depress dito po. Okay, so thank you. No? So talking about sa ano po ma'am, ano yung sa paningin mo sa sarili mo yung nagbago sa iyo sa ano, mas ano yung personality development kumbaga? Mm, Ah, dati po yung gusto ko dati, hindi ko ma hindi ko mabibili. mm, Ngayon kung ano yung needs na or pangangailangan, like parang maibigay ko na sa sarili ko at saka sa pamilya ko. Yun po, sir. okay, so sa economic side, no? So dati Mm, hindi mo mabibili yung mga bagay na gusto mo, ngayon so nabibili mo na siya. So mm. kumbaga nakaka-support yung sahod mo diyan is kayang sumuporta sa mga families mo sa mga anak mo. And Yes not just po, only sir. sa sarili mo, pati din sa, ano, sa mga kasamahan sa bahay, ganun, no? Oo. Opo So, po, sir. yun, no? Ano yung ma-advise mo sa mga mag-a-apply papuntang South Korea? Kumbaga, sa mga ano pa lang, papuntang South Korea, nag-a-apply. Nag Mag-e-exam. Ang masasabi ko lang sa kanila na kung ano man, kung nag-step na kayo, kung nagpa-process, ano lang po, tiwala lang sa sarili, palaging magdasal, tsaka huwag kalimutan po na yung parang, kumbaga, fighting lang po, at Mm. tsaka kung ano yung desire nyo sa buhay nyo, ipaglaban nyo po. Kasi ako nga lang, ano nga lang ako noon, napunta ako ngayon, sabi ko, Lord, sobrang layo ko na po sa dati. Sabi ko, na kahit malayo pa, pero malayo na. Ganun ba? Oh, Kumbaga. Oh, okay. So, how about sa ano, ma'am, sa pag-aaral? Nung time na nag-prepare ka, so balikan na natin yung konti, no? So may times ba na parang gusto mo lang mag-give up sa pag-aaral kasi nahihirapan ka sa Korean, ganun. Na-experience mo ba yung ganung feeling? may time na ganun, sir, na parang yung masakit na yung ulo mo, parang gusto ko nang magpahiga. Parang gusto ko nang hindi ituloy yung may part na ganun. Pero iniisip ko pa rin na, what if kung hindi ko susubukan? Ano na lang magiging future ko soon? What if i-push ko to? At least, 'di ba, kung may kung i-push ko man to, wala namang mawawala. Kaya 'yon, sabi ko, kakayanin ko 'to kahit anong mangyari kasi may mga anak na nga ako. Kaya inspiration ko po talaga yung anak ko po, sir. Then, ano yung masasabi mo sa mga sumuporta sa iyo, no? Sa families mo, Sumuporta sa sa families mo ah, may ano. sobrang-sobra po ako nagpapasalamat sa kuya ko po kasi siya po yung nagasto lahat po sa first two, ano po talaga, pabiyahe na po, and sa mama ko, sa family ko na handang sumuporta sa aking future po. And then, syempre kay Sir Nick. Kasi kung wala si Sir Nick po, wala po ako ngayon dito. Kasi siya po yung nag-guide sa lahat po from start to papunta na po sa Korea po. Kaya, yun po. Thank you, sir. Thank you ma'am sa pagtanggap ng invitation, no? Sa pag ano, dito sa interview mo. Oh. So, yun lang po. And how about sa ano mo po? Saan ka pa pwede i-follow? Kung baga, Ah, kung gusto mo, oh, please guys, follow my Facebook. Kahit kaunti pa lang naman, hindi naman kasi ako masyadong nagpo-post. Pero follow nyo pa rin ako sa Vanessa in Korea.
Same lang sa TikTok ko po. Same ng Oo. name sa Facebook page at sa TikTok po. Yan lang po, sir. Thank you. Okay, thank you, ma'am. Thank you for the acceptance